Hey, what's up mga kakirig, no? So, welcome back to my channel. So, sa mga bago pa lang sa channel ko po mga kakirig, no? So, please subscribe and hit the bell button mga kakirig, no? Yung sa notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos ko mga kakirig. So, ang trip ko naman ngayon mga kakirig. So, ang gagawin ko ngayon mga kakirig is about sa puntahan muna tayo sa Simyo Relay app mga kakirig, no? Ito. So, sa hindi pa download ng app na to mga kakirig, Simyo Relay app. Ito po ay isang motor control simulator or motor control simulator. So, malaking tulong po to sa atin, lalo na sa mga gustong matuto ng motor control. So, habang nanonood kayo ng mga tutorial video ko sa about motor control, so kapag may idea na kayo, so pwede nyo hasain yung skills nyo sa pamamagitan ng Simyo Relay app mga kakirig, no? Kasi pwede nyo i-simulate or makita dito yung mga galawan ng mga relay kung paano mag-function ng mga kakirig. So may video na rin ako nito about nung unang lumabas or about nitong Simyo Relay app. So ngayong video mga kakirig, so ang ita-try ko na i-share mga kakirig is paano gamitin si generator mga kakirig, no? Sa Simyo Relay app. So ito po ay generator sa Simyo Relay app. So ang gagawin ko mga kakirig is gagawa ko ng aking design na ETS or yung automatic transfer switch. So manually automatic pa rin siya mga kakirig pero design ko mga kakirig, no? So gagawa ako ng automatic transfer switch para maipakita ko sa inyo paano gagana itong generator sa Simyo Relay app, no? So simulan na natin. Pero bago yan mga kakirig, shout out muna sa mga nagpapa-shout out. Ngayon mga kakirig, so punta na tayo sa Simyo Relay app natin mga kakirig, no? So sa hindi nga pa pala nakapag-download niya mga kakirig ng Simyo Relay app, so punta kayo sa Play Store. So type nyo yung Simyo Relay app, so lalabas yan. Click nyo tapos pindutin nyo lang yung download. So kapag natapos nyo ma-download, so pindutin nyo ulit yung open mga kakirig, no? So automatic na yan, nakasave sa inyong cellphone. So ito yung mga example ko na ginawa mga kakirig, no? So may ginawa na rin akong demo dito para paano paganahin si generator mga kakirig. Pero hindi natin to muna gagamitin kasi gusto ko by step natin mga kakirig, no? So pindot tayo dito para sa new folder natin gagawin. So yan, kapasok na tayo mga kakirig, no? So sa mga bago pa lang dito sa mga apps, so nandito yun sa baba. So ito yung sa baba mga kakirig, yung mga device natin. So long press lang yan, makikita yung mga pangalan yan. So 3-phase generator, so ito yung gagamitin natin ngayon. So ito naman yung phase sequence. So lahat po mga kakirig, no, scroll lang yan mga kakirig. So andyan po lahat ng mga device na andito sa Simyo Relay app, no, sa motor control na pwede nating pag-aralan. So ngayon gagamitin natin si generator mga kakirig, no. So nakikita nyo, ito yung generator sa Simyo Relay app, no. So rotate ko lang para sa kanyang plastada. So ganito yung gusto kong forma ng generator kapag gagamitin ko mga kakirig. So ito yung magiging emergency power natin or backup power natin mga kakirig, no, sa generator. So kukuha rin tayo ng silbi power supply sa mga utility mga kakirig or bilang utility power kunwari natin mga kakirig, no, katulad ng Meralco, Vico, ganyan mga kakirig, no. So yan po yung mga normal power natin. So ang backup power natin dito is yung generator mga kakirig. So next is gagamit din tayo ng circuit breaker na 4 poles mga kakirig, no, isolator. So hindi na lang tayo gagamit muna ng isolator kasi demo lang to. So ito circuit breaker 4 poles yung gagamitin ko mga kakirig kasi may neutral kunwari yung lahat ng yung supply natin mga kakirig, no. So ito, so may 4 poles tayo para sa breaker ng utility power natin. So 4 poles din dito sa breaker natin para sa emergency power natin or sa Meralco. So i-connect natin first lang ng dot para mag-connect sa mga kakirig, no. So pag nahirapan, zoom nyo lang. So ayan, may breaker na tayo sa kanya-kanyang
power supply. So dito sa kanan is ang emergency power natin or backup power, ang generator. At ito naman yung normal power natin or main power natin, ang utility power natin mga kakirig, no? So next is dahil wala ditong transfer switch na device mga kakirig, so ang gagamitin ko bilang transfer switch is ang magnetic contactor mga kakirig, no? So 3 poles lang na magnetic contactor ito. So 3 poles na magnetic contactor ito para sa normal power natin mga kakirig, no, or sa utility. So connect natin. So 3 poles din sa emergency power natin mga kakirig, no, or sa generator natin. So ayan, naka-connect na. So next is para magiging automatic to mga kakirig, gagawan natin siya ng control circuit. So unahin kong gawa ng control circuit is ang normal power natin. So maglalagay ako ng maglalagay ako ng circuit breaker na 2 poles mga kakirig, no? Nasaan na yan? Circuit breaker na 2 poles. Ito, view. So i-connect ko dito. So gagana lang yung circuit natin mga kakirig, no, kapag ang ginamit natin is neutral at saka hotline mga kakirig, no. So ang gagamitin is neutral at ang hot para gagana yung mga device natin, no, sa control circuit. So ayan. So dito rin sa kabila mga kakirig, gagamit din tayo ng 2 poles na circuit breaker. So dito na lang para hindi mag-cross masyado. So adjust ko lang. So ayan. So neutral ba to? Okay. Tapos hot. So ito ay para sa control circuit mga kakirig. So ayan. Lipat na lang natin sa kabila mga kakirig, kasi mag-cross yun mamaya kapag mayroon na tayo mag-cross yan mamaya pag andyan na yung load natin mga kakirig, no? Yan. So dito na lang siya. So ang gagawin natin is neutral. So hindi yan siya connected mga kakirig, no? Suppose hot. Saan ba ito? Yan lang. Understood na yan mga kakirig, no? Hindi yan siya, no? Hindi siya connected sa tatlong linya. Yung neutral niya. Ngayon, ang unahin natin is dito na yung control circuit natin na breaker. So palayo natin dito. So ang gagawin natin, maglagay tayo ng isang relay bilang pang trigger mga kakirig, no? So gagamit ako dito ng relay, or ang relay dito is K ang tagging, so coil relay. So yan. Rotate natin. So ang mga symbol nito lahat mga kakirig dito is European style mga kakirig, no? European siya. So si Semi Relay app is a European standards na mga symbols. So pero ang gagamitin ko lang dito na style sa diagram is ladder mga kakirig, no? So kasi nasanay kasi ako sa ladder diagram mga kakirig. So ayan, meron tayong si relay or si coil. Tapos timer. So ang timer dito is ito. Si on delay timer mga kakirig, no? So gagamit ng on delay timer mga kakirig para hindi magsalubong yung dalawang magnetic contactor natin or yung transfer switch mga kakirig, hindi magsabay na hindi magpang-abot ang kanilang mga power supply mga kakirig, no? Kapag kunwari so ayan, KT1, analyze ko muna mga kakirig, ha. So tapos magnetic contactor mga kakirig. So rotate natin. So ito yung KM1 mga kakirig, no? So si KM1 magnetic contactor, ang kanyang power, ito yung magnetic contactor natin, ang kanyang power terminal, so ang kanyang power contacts mga kakirig is ito mga kakirig, no? So ganyan yung tagging KM1. So kapag mag-energize to mga kakirig, so under din ito or magko-close or gagalaw itong contacts niya mga kakirig, no? So ayan. So interlock natin siya sa normally open ni KT or ni timer mga kakirig, na on delay timer. So ayan. So K1 pa yan kasi hindi pa natin yan na retag. So ayan mga kakirig. 1, 2, 3, 4, 5. So itong dalawa pa rin pala, pwede natin siyang i-interlock mga kakirig, no? Ni R1. So ayan, interlock natin sila ni K1 or ni R1 ni relay mga kakirig, no? Yan. Pwede rin hindi. So
para mapalitan yung tagging mga kirig, punta tayo sa taas, dito sa taas, no? Makikita natin dito yung play, view, remove, front. So ito values. So pindutin lang natin to yung kung anong gusto mong i-rename or i-tag. So pindutin natin si keyword, kunwari itong auxiliary contact. Tapos values. Tapos kung ang tag ang papalitan, so pindutin mo lang yung tag. Tapos dito, mamili ka kung anong itatag mo. So ang tag natin dito is timer, so KT1. So ito KT1, so hanapin natin yung KT1. So ayan, KT1 na siya. Tingnan nyo, nagbago na yung contacts at tagging niya mga kirig, no? So ngayon, next natin is ito naman sa KT1, no? So yung kanyang time delay mga kirig, kunwari 5 seconds ang kanyang time delay, no? So ibig sabihin, after 5 seconds, magsasara to, mag-energize si KM1 mga kakirig, no? So ayan. So ngayon naman mga kakirig, dito naman tayo sa, balikan muna natin to mga kakirig, no? Balik natin yan mamaya pag may ano. So dito naman tayo sa control circuit ng emergency mga kakirig, no? So ganun pa rin, maglalagay. Dito mga kakirig, pwede na dito, dahil demo lang to mga kakirig, no? So diretso ko na ilagay yung timer dito mga kakirig, no? So ayan. Timer na lang dito. So ibig sabihin, so ang naging tagging niya is KT2. So connect natin. Ayan. Tapos next is normally open yan. Yung pang interlock natin kay magnetic contactor. So ito yung KT2, magnetic contactor 2. So itong magnetic contactor 2 or KM2 is ito yun. So ito siya, ito yung coil niya. So ito naman yung power contacts niya mga kirig, no? So ibig sabihin, kapag mag-energize ang kanyang coil sa control circuit, so yung power contacts naman niya ay gagalaw or magsasara ito mga kirig, no? Kapag na-energize, so mag-open din ito mga kirig. So ayan mga kirig, no? So ngayon mga kirig, yung values pa. So values muna tayo, punta tayo sa values. So KT2, delay 5 seconds din. Tapos ito is KT kasi kang timer to. Ganyan mga kirig, no? So demo lang to mga kirig, no? So ngayon maglalagay tayo ng kunwari load mga kirig, no? So sa load mga kirig, pwede rin natin lagyan ng circuit breaker or diretso na lang mga kirig, no? So diretso na lang tayo mga kirig. So kasi demo lang naman to. So ito ang gagamitin ko ay itong 3-phase na 3 leads out mga kirig na motor mga kirig, no? So ito yung motor natin, silbi yung load. So connect natin sa KM1 or sa utility power. So ang magiging si KM1 at si KM2 dito mga kirig ay magiging transfer switch mga kirig, no? So ayan. So dito naman sa kabila, connect natin. So sa emergency power. So ayan. Oh. Wait. Tama. So ayan. So ayan mga kirig, no? So itong M1 natin. So ito yung kunwari load mga kirig, no? So si KM1 at si KM1 at saka si KM2 is ang mga transfer switch natin mga kirig, no? So hindi yan sila magsasabay na andar kasi may interlock sila mga kirig, no? Si KM2 mga kakirig, aandar lang yan kapag aandar si generator mga kakirig. Kasi ang main power supply natin dito is ang utility mga kakirig. So kapag kunwari nawalan ng supply or nag-burn out yung utility natin, so dyan pa aandar si generator. At kapag kunwari babalik na yung power supply dito, so mamamatay naman yung generator natin, so babalik sa normal na operation. So lagyan na muna natin ng pilot light mga kakirig, no? Para sa normal na indicator at saka emergency indicator na pilot light. So ito, connect natin dito, okay? So mga kirig, huwag kayo na mag-design, kayo na po yung gagawa, kayo na po ang mag-design mga kirig, no? So dahil ito demo ko lang to mga kirig, so marami itong kulang mga kirig, no? So values, lagyan natin sa ng kulay, no? So color, green for normal, saka dito naman yan, red for red for emergency. So para gagana ito si
generator automatic mga kakirig, lagyan natin siya ng normally close ni R1 mga kakirig, no? So itong C1 at C1 at C2 mga kakirig is ito yung silbi, nandito yung triggering mga kakirig, no? O para mag-crank siya, no? So ito yung ano natin ito mga kakirig, no? Itong C1 at C2 para maging automatic yung generator natin. So si K1 mga kakirig, so itong K1 kung napapansin nyo, normally close yan ni K1. So ito yung si K1 dito sa normal power mga kakirig, no? So ibig sabihin kapag nag-energize si K1, so mag-open to. So kapag nakaset ng auto si generator tapos na-open to yung circuit ni C1 at C2, so hindi aandar si C1 C2. Aandar lang si C1 at C2 kapag mag-close to. So mag-close lang to kapag namatay yung K1 natin dito sa normal na circuit mga kakirig, no? So try natin mga kakirig, no? Kung tingnan ko kung meron bang kulang. So try natin i-play. So ayan, so napapansin nyo mga kakirig, umandar agad yung generator natin mga kakirig, no? So i-press natin yan, tingnan natin kasi ang generator dito sa Simurili app, may mode to siya mga kakirig, no? So off, manual at saka auto. So press natin to, i-press natin to mga kakirig. So nakikita nyo sa ibaba, so may auto, on at saka off. So naka-on siya, so ibig sabihin kaya siya mandar agad kasi naka-on siya. So kapag na-off yan, so mamatay siya. So ibig sabihin ng on and off mga kakirig, ito yung manual na operation natin sa generator kunwari. So para maging auto siya mga kakirig, lagay natin siya sa auto. So ayan. So tingnan nyo mga kakirig, umandar si generator agad kasi close yung K1 natin, no? Dahil off pa yung mga circuit breakers natin mga kakirig, no? Off. Pero yung load natin hindi umandar kasi open pa rin yung mga circuit breakers. So ang gagawin natin, una nating i-close yung circuit breaker dito. So ayan, nakapasok na. So mamamatay itong generator natin kapag in-on ko tong control circuit mga kakirig, no? So ayan, namatay si generator, scheme 1. So ayan. So ang mode na to mga kakirig is normal mode. So mandar yung motor natin, no? Tapos si KM1 is nag-energize na kasi nag-energize na rin. So kunwaring, so i-on natin rin yung breaker dito ni generator. So ayan. Kasi kapag kunwaring mag-fail yung power dito sa utility, is automatic na under si generator. So kung nakita nyo mga kakirig, naka-auto mode si generator, no? Nakaset ng auto. Tapos yung normally close kanina na relay K1 is nag-open. So kaya hindi umandar si generator. So ngayon, try natin mga kakirig na i-on din natin tong supply, yung breaker para masupplyan yung circuit ni mali mga kakirig, no? So stop muna natin mga kakirig kasi ang nagamit ko dito is normal close. Dapat sana normal open to. Hindi ko pala napalitan yung tagging mga kakirig. So stop muna natin. So values tayo, dapat KT2 not KT. Yan. KT hindi number 2. So ayan. So sa kanya na yan. So namali yung tagging ko kanina, hindi ko napalitan. So KT2 na siya sa kanya na to. So again. So play natin. So again, press natin to, auto na siya. I-on natin ang mga breaker, on, saka yung control circuit niya. So ibig sabihin gumamit tayo sa utility ngayon, normal power mode yan mga kakirig, no? So mandar yung motor natin, yung load. So i-on din natin yung breaker dito para sa genset at sa control circuit. So ayan mga kakirig. So kunwari nasa normal mode to mga kakirig, kunwari mag-fail yung yung utility natin mga kakirig, no? Na burn out yung utility natin. So off natin kunwari itong control circuit, so namatay. So yung generator natin mga kakirig, makikita nyo agad na umandar, no? So ayan, nag-count siya ng 5 seconds at yung umandar na rin yung load natin. So walang mangyayaring short circuit yan mga kakirig, no? Kasi may kanya-kanya silang interlocking mga kakirig, no? Sa transfer switch. So ayan. So demo lang ito mga kakirig. So kunwari, bumalik na yung utility power natin, no? Bumalik ng utility power natin. So i-on natin yung control circuit. Ayan. So dito namatay agad yung timer natin. Hindi yung load natin at saka si generator. Pero sa realidad po nito mga kakirig, hindi ito agad-agad mamatay si generator mga kakirig, no? Mag-idling pa itong mga kakirig, no? So mayroon pa itong time before siya mag-off. So dahil simulator lang to, so agad siyang mamamatay kapag babalik na yung source mga kakirig, no? So ayan mga kakirig. So hindi magpang-abot yung
yung voltahe nila mga kakirig, no, para ay kasi may interlocking tayo mga kakirig. So demo lang to mga kakirig, no. So kung kayo na po yung mag-design about ETS, so pag-aralan nyo po ng mabuti mga kakirig, no, wag nyo po i-actual mga kakirig, no. So ngayon naman ang gagawin ko mga kakirig is gagamitin natin tong natin tong phase failure mga kakirig, no. So ito ay ang phase sequence mga kakirig. So ang phase sequence ibig sabihin ito yung magdidetect kung kompleto ba yung supply voltage na galing sa source sa power galing sa source to patungo sa load natin, no, kung kompleto ba. So ang gagawin ko dito mga kakirig, dito lang sa power kontahe sa emergency sa normal. So ilalagay ko siya sa utility na linya mga kakirig. So gagamit din ako kunwari ng tatlong normally closed na switch mga kakirig, no, para kunwari ito yung mag-trigger na mawala yung hindi maging single facing mga kakirig, no. So connect natin, ayan, tapos dito lang natin sa taas ilagay, no. Ayan, line 2, line 3. So kapag normal na takbo lang mga kakirig, so kung kunwari okay yung power supply, ang magiging ilaw, ang kulay nito mga kakirig is yellow mga kakirig, no. Kapag ang kulay nito is red, ibig sabihin may fault or may kulang sa linya, or hindi yung sequence ng phase is hindi yung anong Tagalog hindi sakto mga kakirig. So try natin, ha. So hindi tama mga kakirig, hindi tama. So on natin. So ayan, so kapag nagkulay yellow siya mga kakirig, itong phase failure natin, phase sequence, so B1 yung tagging niya mga kakirig, no. Kapag nagkulay yellow siya, so ibig sabihin is okay yung linya natin, no, okay yung sequence ng linya mo, at tapos kompleto yung supply. So kunwari may mag-open, nag single facing siya, so ayan ang magiging kulay niya mga kakirig, no, is red, magkukulay red siya, no. So gagamitin natin siya dito sa dagdag natin, no. So maglagay tayo ng auxiliary contacts niya dito sa normal power mga kakirig, no. So kunwari dito, so maglagay tayo ng normally close niya, normally open, move. So ito na yung auxiliary contacts ng ng phase sequence natin mga kakirig na device, no. Ayan. So palitan natin yung tagging. So magiging tagging nito is B1. Hanapin natin B1. So ayan. So B1 mga kakirig ibig sabihin kay phase failure or phase fix sequence to na device, no. So try natin mga kakirig, no. So play. So naka-auto. So on natin to. So ayan, on natin yan. Ayan, naka-auto na. So ibig sabihin nag-yellow mga kakirig, kulay yellow yung phase sequence natin. So ibig sabihin okay yung power supply kompleto, at saka yung sequence niya is tama. So ngayon kunwari magsing single facing mga kakirig, no. So press natin tong switch. So ayan, magkukulay pula. So mamatay yung circuit ng normal power natin. So mamatay yung load. So under yung genset, no. So dahil hindi natin na-on yung breaker natin dito, so on nating breaker. So ayan, under yung emergency power mga kakirig. So ganyan po ang paggamit ng phase sequence mga kakirig sa senior relay app. So kunwari bumalik na yung trouble sa phase natin, so nakumpleto na yon. So ayan, mamatay yung generator, hasta ang load natin, babalik na yung normal power natin mga kakirig, no. So kunwari na naman again, so kunwari hindi nagbaliktad yung connection ng pagkakabit natin ng phase sequence mga kakirig. So ibaliktad natin mga kakirig, no. So kung gagana ba yung phase sequence na to dito sa senior relay app. So ayan, binaliktad ko na to mga kakirig, no. Ay, yan, binaliktad ko na yan mga kakirig. So try natin i-on.
So ayan mga kirig, so kapag baliktad yung sequence ng mga kirig, mag-fault din siya mga kirig, no? So kita nyo, nag-red siya. So gagana siya. So ilipat natin, balik natin sa original mga kirig, sa tamang connection. Okay. Yan. Yan. So okay natin on mga breaker. So ayan mga kirig. So yellow, kulay dilaw, ibig sabihin tama yung sequence natin at kumpleto yung linya. So ayan, naanda na yung load natin. So ayan, normal power. So kunwari nag single phasing, so naanda rin yung backup power natin at ang genset. So ayan, magka-count na, so mandar na yung circuit natin sa generator, no? So ito lang po yung demo ko about PTS mga kirig, demo lang to mga kirig, no? So kapag kayo na yung gagawa ng design, so kayo na po bahala mga kirig, no? Sige, salamat. Don't forget to click like, subscribe, and share mga kirig, no? Pati na rin sa notification bell. So kung bumalik na yung dati, so ayan, mamatay yung generator, naandar na yung normal power natin.